Ibalita ko lang sa inyo at pag-usapan natin ito, pero huwag niyong isipin na tinatakot ko kayo or paninira ito. Dahil ito po yung nangyayari sa buong mundo eh. Di ba? Na iba-ibang pagsubok, iba-ibang problema ang nangyari sa iba-ibang lugar sa buong mundo. Kakaiba lalo na itong taong ito na 2025. Itong mga bago lang. Sa southern part ng California, ang tindi ng yelo at pagbabaha. Ang daming nasirang bahay at mga sasakyan. Lubog sila bago at yung Christmas mismo. Matindi. Dito naman sa Taiwan, na meron ng political issue dahil China-Taiwan issue, may mga earthquake namang nangyari. Sa Japan, madalas din mayroong earthquake. Di ba? Dito sa atin sa Pilipinas, hindi lang kalamidad ang problema, pati korupsyon na sumira sa ating pagkatao at pangalan, imahe ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Di ba? Sa atin ang problema ginawa ng tao, sinadya ng tao. Sa ibang bansa, yung earthquake, pagbaha at iba pa, yan ay kalikasan, kalamidad. Iba yung problema natin. Biktima na tayo ng kalamidad, biktima tayo pa ng kagagawa ng tao dahil sa korupsyon. Okay? Balikan natin ang Amerika. Ang daming kaaway. Diba? Inaaway ang mga taga-Iran. Inaaway ang mga taga-Syria dahil sa terorista. Ngayon sa Nigeria naman. Hindi pa tapos yung Venezuela. So ang daming kaaway ng Amerika. Kung ano-ano mga operasyon under President Donald Trump. May warning din siya sa China na huwag maging agresibo laban sa Taiwan at saka dito sa Pilipinas, sa West Philippine Sea. Yan po yung ganong kalawak. Di ba? Ang daming nangyayari at hindi biro. Kagagawa ng tao, kalikasan, away dito, away doon. Yung mga pagbaha, hindi natin inaasahan. Balikan natin ang California, hindi naman bihirang mangyari dyan ang sila mabaha eh. Siyempre may southern part ng California, ang daming lugar na binahan na napakatindi. At bigla silang napakakapal ng mga isno na dati naman hindi sila nagkakaroon ng ganyang karaming isno. Alam mo nyo, doon sa ilang parte ng East Coast, biglang nawala ang isno. Nalipat sa California. Kakaiba talaga, no ha? So, kaya ko ito pinag-uusapan at binabalita sa inyo, huwag kayong masyadong ma-stress, huwag kayong masyadong mabahala. Akala nyo, tayo lang Pilipino may problema. Hindi po. Lahat ng lahi, lahat ng bansa halos may kanya-kanyang problema. Sa Middle East, dito sa ating mga bansa, yung nangyari sa matindi rin. Yung nangyari sa Australia. Sa Australia, di ba, massacre? Ang daming namatay at daming sugatan. Minasakir ng mag-amang di umano'y terorista. Lately lang, wala pang isang buwan. Di ba? Ang dami. Okay? Hindi ho dito lang sa atin. Sa atin nga lang, ulitin ko, dalawa yung nangyari. Kalikasan, problema sa kalikasan, kaya binaha, kaya merong earthquake din tayo, meron ting volcano eruption. Pero ang matindi, yun nga hong korupsyon. Dahil kagagawa ng taong gahaman sa pera at kapangyarihan. Politiko o hindi politiko na involved sa pera ng mamamayang Pilipino. Yan ang nangyari sa atin. Kung nagkaroon ng earthquake sa Taiwan, mayaman sila makaka-recover. Sa Japan, mayaman sila makaka-recover. Sa Amerika, anong manangyari? Superpower sila. Sa ibang mga bansang kaaway nila sa Middle East, kung saan nakaka-recover din sila. Sanay na sila doon. Tayo hindi. Wala naman tayong problema sa kaguluhan eh. Pilipino ang nanggugulo sa ating bansa. Pilipino ang nagpapagulo at naninira sa ating mga Pilipino sa ating bansa. Iyon ang masakit. Ultimo dyan sa pakikipaglaban natin at paninindigan sa West Philippine Sea, Pilipino rin. Iilang Pilipino naman yon ang ating problema. Dahil naging taga-propagandista pa ng China. Pro-China pa. Yun. Yung grupong makasarili. Yung grupong sarado ang mga isip. Mas pinapabura ng China kaysa sa mga Pilipino. Yan ang ating problema. Sa ibang bansa, tulad sa Amerika, ano man ang ginagawa ng kanilang Pangulo, suportado nila. Kahit sino pang bumbahin ng Amerika. Diba? Sa Taiwan, kung anong desisyon ng kanilang leader doon, labanan ng China, nagkakaisa sila. Ang Japan, kung ano man ang kanilang gustong gawin, nagkakaisa sila.
Ang China ganun din. Tayo lang ang hindi. Kung anong desisyon ng Pangulong Marcos, ng ating Pangulo sa ating lahat, tinututulan nung iba na makasarili. Laging pinupolitika, laging pinipersonal. Ganon pong kasama. Kaya ulitin ko, hindi ito paninira, hindi ito para kayo lalong ma-stress, ipinapaliwanag ko lang para akala nyo nag-iisa tayo. Hindi tayo nag-iisa sa maraming pagsubok sa mundong ating ginagalawan. Marami pa akong mga bansa, may mga problema. Maniwala kayo. Baka mas matindi pa yung problema nila, hindi katulad sa atin. Pero nalalampasan nila eh. Kaya tayo umaasa natin, pagpasok ng bagong taon, pagpasok ng susunod na mga panahon, makakabawi tayo. Kaya nga lang sana po ang lahat ng pangako at lahat ng sinasabi na kinaukulan ay magkaroon ng katuparan. Panagutin, ipakulong ang lahat ng sabit o sangkot sa katiwalian. Higpitan ang implementation ng batas para walang pasaway na makalusot. No one is above the law, dapat. Ignorance of the law excuses no one. Sa lahat, dapat ganun. Rule of law para sa lahat. Hindi kampihan. Yan po yung ating wish at saka inihiling talaga na mangyari na. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Maraming problema, malalampasan natin ito. Di ba? Huwag paggamit na para bang hopeless na ang lahat. Huwag kayong maniwala doon sa mga anti-Marcos na nagpapakalat na wala ng pag-asa ang bansa, wala ng pag-asa ang mga Pilipino. Kalokohan yun. Sila ang walang pag-asa kasi ayaw nilang magbago. Sila ang walang pag-asa dahil puro paninira, hindi na nga makatulong, naninira pa. Sila yung walang pag-asa dahil sila yung bahagi ng mga Pilipinong sumisira sa bansa at sa mga kapwa Pilipino. Yan ang problema. Punta kayo sa maraming mga bansa sa mundo, nagkakampihan sila para sa bayan nila, para sa kanilang mga mamayan. Dito sa atin, may mga grupong garapal ang paniniwalang ang dating ay makasarili, pera-pera lang o politika lang, personal interest lang. Yun ang wala silang pakialam sa masamang imahe, sa imaheng masisira sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Yun ang galaw ng iba. Kaya ang kailangan doon, implementation ng batas. Panagutin. Ang problema lang yung nagpapatupad ng batas tungkol sa mga fake news, napakabagal, may pagka-inutil pa. Department of Information Communication Technology, Presidential Communication Office, at yung iba pang ahensya ng pamahalaang involved sa laban sa korupsyon, laban sa fake news, laban sa paninira, laban sa paggamit ng social media na hindi naman makatarungan at makatotohanan, wala silang nagagawa. Press release, interview, saywar, warning, yun lang ang nagagawa nila. Ano yung masasabi dyan? Kaya nating lampasan ang mga pagsubok, hindi tayo nag-iisa.